Ayan, magandang araw po sa ating lahat mga idol at mga kababayan. Habang papalapit po ang national elections or presidential elections sa 2028, ay marami na pong mga pangalan ang mga nagsisipaglitawan kung sino-sino nga ba yung mga magkakalaban sa 2028 presidential elections. So naandyan na po unang-una si Vice President Sara Duterte at si Madam Leni Robredo, si Risa Hontiveros, si DILG Secretary John Vic Remulla, at maging si dating House Speaker Martin Romualdez. At idagdag pa natin ito pong si Madam Laila de Lima. So sila po yung mga matutunog na pangalan na nagsisipaglitawan sa social media at mga pinag-uusapan na posibleng maglaban sa 2028 presidential elections. Pero ang tanong mga bayan, sino-sino naman nga ba yun pong mga matunog na pangalan na posible pong maglaban-laban din sa vice presidential race? So ngayon po mga bayan ay may inilabas po na resulta ng survey. Ito pong Tangery. Ayan, post po ng Tangery mga bayan. Ipinost po nila ito 1 day ago. Ito po yung nakalagay dito sa kanilang post. Ayan, update. Nangunguna pa rin sila Senator Bongo at Senator Bam Aquino sa vice presidential race para sa 2028 election, base po sa post ng Tangery. Samantala, tila pamana na punta kay Senator Erwin Tulfo ang dating mga sumusuporta sa kanyang kapatid na si Senator Rapi Tulfo. Ito ay matapos siyang umatras sa 2028 presidential race. So ito po yung mga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 8 pangalan po yun pong lumitaw dito po sa ginawang survey ng Tangery mga idol at babayan. So ngayon ibibigay po sa inyo yung mga pangalan po nila, silang 8 po, at kung ilang porsyento yung kanila pong nakuha. So ito po mga bayan So nangunguna po ito pong si Senator Bongo. Ayan, ito po ay top choice sa 2028 vice presidential race, post ng Tangery. Ayan, nangunguna itong si Senator Bongo na mayroon pong nakuhang 26, tandaan po niyo yung mga porsyento, 26.7% yung nakuhang porsyento nito pong si Senator Bongo. Ayan, so pumapangalawa ito pong kilala bilang isang dilawan na si Bam Aquino mga bayan. Ayan, yung nakuha pong porsyento nitong si Bam Aquino ay 21.1% mga bayan. At pangatlo, ito pong si Senator Erwin Tulfo, kapatid ni Rapi Tulfo mga bayan. Ayan, yung nakuhang porsyento nitong si Senator Erwin Tulfo ay 14.4%. 14.4% yung nakuhang porsyento ni Senator Erwin Tulfo. At yung pong pang-apat ay ito pong si Senator Robin Padilla, si Robin Hood Padilla, na mayroon pong 8.8% na nakuha. At yung panglima ay itong Sursuganon, Bicolano, bayan Bicolano, tawag dito, kabalwarte ni Madam Leni Robredo. Itong Bicolano, Sursuganon, si Senator Chis Escudero, dating Senate President Chis Escudero. Yung nakuha po niyang porsyento ay 4.9% mga bayan. At ito pong pang-anim ay itong si Senadora Risa Hontiveros.
Yung nakuhang porsyento po nitong si Risa Hontiveros mga bayan ay 4.8%. So, ano lang ha? Kasi yung nakuha ni Chis Escudero 4.9. Itong si Risa Hontiveros ay 4.8. So, medyo magkadikit silang dalawa mga idol at mga bayan. At ito pong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pang 7 po ay itong si Manang Amy Marcos, kapatid mismo ni BBM. Si Manang Amy Marcos ay isa din po sa mga napipisil, napupusuan, top choice ng ating pong mga kababayan na posibleng tumakbo kumandidato sa pagka Vice President sa 2028 election. Ayan, yung nakuhang porsyento nitong si Amy Marcos mga bayan ay 2.9%. Ito po, 2.9%. At yun pong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pang-8 pang-8 po sa mga napupusuan ng ating pong mga bayan ay ito pong si ngayon ay ano ito kung hindi ako nagkakamali, Secretary ng Department of Education. So marahil ay meron na kayong meron na kayong ideya kung sino ito. Ito po ay si Sani Angara mga bayan. So yung nakuhang porsyento po nitong si Department of Education Secretary Sani Angara ay 2.1% mga kababayan. So sila pong 8 yun pong lumabas na mga pangalan sa ginawa pong survey nito pong Tangeray. Ayan, ginawa po nila itong survey noong March 3 hanggang March 7 sa taong kasalukuyang 2026 na mayroon pong margin of error positive negative 2.77%, sample size 1,200. So yun 1,200 respondent sa iba't ibang panig ng mundo, Luzon, Visayas at Mindanao. At yung undecided po mga bayan, yung hindi pa sigurado sa kanilang wala pang napipisil, undecided pa ay 14.3% mga kababayan. So napansin ko lang wala po dito sa si Senator Marcoleta. Bakit po kaya? Sapagkat alam ko matunog na pangalan si Senator Marcoleta mga bayan. Bakit kaya wala dito wala dito sa top choice na ginawang survey nito pong Tangeray? Pero kung kayo bang tatanungin mga idol at mga bayan pa-comment po sa baba kung sino po yung hindi pong napupusuan na maging Vice President sa 2028. Yan, i-comment nyo po sa baba kung sino po yung inyo pong napupusuan maging Vice President sa 2028. Ayan, sabi ni Chris na Halandon wawa naman si Hontiveros, sobrang pagpapapansin na wala, sobrang pagpapansin na nga ginagawa kulilat pa rin. Sabi ni Chris na Halandon ito po Dennis October Jr. Number 2 si Bam, di tayo sure dyan. Sabi ni may tawa pa siya dulo, hindi daw tayo sure kung si Bam. Ito pa po, sabi ni Chodoro Daso, Erwin Tulpo po, sabi ni Chodoro Esco Asuncion, dun ako sa walang isyo ng korupsyon at responsableng Pilipino sa salita at sa gawa. Kanino yun? Wala sinabi dito. Ito pa po, parang disagree ako sa result ng survey, sabi ni Blas Valdez. Ayan Tangeray, disagree daw itong si Blas Valdez sa resulta ng inyong survey. Ayan, sabi ni Soledad Molier, Marcoleta nasaan? Hinahanap po ni Soledad Molier kung nasaan si Marcoleta. Sapagkat ako din nagtataka mga bayan,
kung bakit wala po sa top choice itong si Senator Marcoleta, sapagkat alam naman po natin na talagang malakas, talagang umuugong ang sa social media ang pangalan nitong si Senator Marcoleta na posibleng makatandem ni Vice President Sara Duterte sa 2028 Vice Presidential race, mga bayan. Pero nagtataka tayo, katulad nitong si Soledad Molier, hinahanap niya bakit wala si Senator Marcoleta doon po sa top choice sa ginawang survey ng Tangerie, mga bayan. Bakit po kaya? So inuulit ko po, kung kayo po ang tatanungin, mga bayan, kanino po kayo? Sino ang inyong napupusuan na gusto nyo maging Vice President sa 2020? I-comment nyo lang po sa baba at para malaman natin, mabasa natin kung sino nga ba yung tunay na napupusuan ng ating pong mga bayan na maging susunod na Vice President sa 2020. So ayan, dyan muna, hanggang dito muna yung ating update patungkol po sa mga usaping pampolitika, kung sino-sino yung maglalaban-laban. Ayan, maraming salamat po at paki-likes, paki-share ng ating video at pa-subscribe po sa mga hindi pa nakasubscribe. Ayan, maraming salamat po at ingat po tayong lahat. Magandang araw, magandang gabi sa ating lahat, mga idol at mga babayan.